daghan na kayo sulod sa atong programa nga Bible alone, di gyud kabarog. Di gyud kabarog. Mapakyas gyud. Okay, so yon. So karon ato ang kuan, ato ang i-play on na ang ato ang tagaan og reaction kay diha ta magbagkuha sa iyahang kuan. Diha ta magkuha sa iyahang mga punto, sa iyang mga argumento, super pod sa iyahang gitawag og gi-present. Pagkahuman ato ang tubagon, ato ang tagaan og igong pagtin-aw ang iyahang mga argumento. Okay? So, yon ato ang sugdan ning at ang iyahang tawag ining kini siya nga vlogger, usa ni siya ka I think parang born again born agoy Christian. Nga pagkahuman naga-post dito sa ato ang private group sa Lay Catholic Apologist nga naman nakasulod man dito. So yun, wala po na ako itanggal kay at least para makabalo po ta sila ang mga argumento. Okay, so ato ang sugdan ang iyang tawag ini mga punto, mga argumento niya. Dili kita masalaag o dili ta maglakaw sa kangit-ngit. Wala kitay laing tandan kun dili ang pulong ra sa atong Ginoo. Okay, kanang ang kana manggod nga ingon niya nga wala tay laing tamdan gawa sa pulong sa Ginoo, dili supak ang simbahang Katolika niana. Pero ang problema kung unsa ang inyong pagsabot sa word of God or pulong sa Ginoo. Nga naman kay ang simbahang Katolika pag mayingon og pulong sa Ginoo, it is refer sa duha ka butang. Number 1 katong nasulat nga pulong sa Ginoo, pagkahuman ikaduha kadtong wala masulat nga pulong sa Ginoo. Kay sa mga Katoliko magud mga sir mga ma'am, pag pulong sa Ginoo na silang unahon na Biblia na dayon, wrong. Nga naman kay ang kamatuuran ang tinuod kung may tag word of God mao tong gitawag og divine revelation or sa ato pang terminong Katoliko gitawag na siya og depositum fidei. Bot ipasabot sa tanang basis sa atong pagtuo diha nagikan. O ya, dili pwede nga ang kamatuuran hiktan lang nato sa nasulat. Nga naman, kay wa magtudlo ang Kristo ni Anay. Nga ang kamatuuran na alang sa nasulat, wrong. Wa magtudlo ang Kristo na even ang mga apostol, wa magtudlo ni Ana. Nga ang kamatuuran hiktan lang nimo sa nasulat, dili na mao. Og bisan pang mga apostol, nagtudlo sila og mga butang nasulat og wala masulat. Mabataw ni ingon sa si San Pablo, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ingon pang San Pablo, hoptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong oral teaching and at the same time pinaagi sa sulat. Nga naman kay ang sugo sa atong Ginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, tudlo sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. Wa man gingon nga pagsulat mo niya pabasa ka sila. Wala oy. Kanang letters, kanang gitawag og mga nasulat, ulahin na mas nauna ang simbahan, mas nauna ang oral teaching kaysa gitawag og nasulat. So, atuan ang klaruhon og unsa ni buot ipasabot ani niyang word nga pulong sa Ginoo. Katong mga Katoliko, ang atong gibasihan pulong sa Ginoo katong nasulat og wala masulat. Kasi lang pag nasulat lang ay mali. Nga naman again, di nato mahiktan ang kamatuuran, di nato mahiktan ang kahalangdon ug ang pagkakamatuuran sa Ginoong Dios diha lang sa nasulat. So mo nang dili pwede kay kini atong mga amigo manggod nakatamak manggod ni Slaway ni Luther nga tawag ining sola scriptura. So but pasabot kanang pagtulon-an nila dili nagikan sa Ginoo kundi gikan sa tao. Mo nang giingon ni Ginoong Jesucristo nga nagsunod sila sa tradisyon sa tao or pagtulon-an nga ginama lang og tao. Mo ni mga tawhana. Okay, continue nato ning iyahang pamulong. Ha? Tingnan naman. Daghan ang nag-claim karon igsoon nga nakabasa lang kay sa Biblia nga the church is the pillar and foundation of truth. I-claim din nila nga ilahan ang simbahan. Bisag walay naka-address. Actually, ang kana magong tawag ining claiming, tama man na. Tanang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan kanang nagpailang Kristiyano, apil ang simbahang Katolika. Tanang mga nagpailang Kristiyano, puro ginagaangkon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ayaw yung nakakatoliko lang. Apil po mo. Pero ang kalainan lang ninyo og sa Katoliko, nga naman, kamo mangangkon mo, wala mo ebidensya eh. Sa paghatag og prueba sa inyong giangkon na kamo na. Unlike sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, iyahang gi-reclaim ang iyahang dungog, iyahang gi-reclaim ang tawag ining pagkatinuod nga simbahan nga gitugod ni Kristo. Nga naman, naa naman mga squatter. And at the same time, mag-provide siya titulo sa paghatag og prueba sa butang nga iyang giangkon nga tinuod gyud nga siya gyud na.
So kanang giingon diya sa balaang kasulatan, 1 Timothy chapter 3, verse 15, the church is the pillar and foundation of truth. Kanang church nga na adin wala na nag-refer sa mga sekta nagsisulputan from 16th century hangtod sa 21st century. Gipuntin na San Pablo sa unang iglesia. Ngayang gitudlo nga sumala pa niya, mao ni ang lawas ni Kristo, si Kristo mismo ang ulo, og si Kristo mismo ang manluluwas ni ining maong simbahan nga mao ang iyang lawas. So kanang gingon ni San Pablo nga, the church is the pillar of foundation of truth. Refer na dito sa iglesyang gitukod ni Kristo. And ang question, asam na iglesia haron? Kamo na? Kung dili na ang iglesia katolika, kung inyong pagtuo nga, claim na as katoliko, daghan na kinakuan. Kung dili na iglesia katolika, kinsa man na? Kamo? Dili na pwede mamahimong kamo. Nga naman, kay kanang inyong mga pundok, gipangtukod lang nagkano. Yun. So, ang kanang kang Kristo, kay gikan mag-Jerusalem, di magigag Amerika. Gikan Jerusalem, naabot sa Antioquia, naabot sa Asia Minor, naabot sa Corinto, naabot din ng Espanya. How much more sa Roma? Di ba? Mapito nga, Roman Catholics, nga naman, itong sinungdan nga, kini mga iglesia na koneksyon sa Jerusalem. Mo ning gikan sa Jerusalem, nga wala dawata. Og mo nang gisulti ni San Pablo nga pillar and foundation of truth. Haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran, walay lain. Isa lang kabuk tinuod, isa lang kabuok ang Kristo. Kung isa lang kabuk ang Kristo, isa lang kabuk iyang lawas. Di ba? Nya kanang lawas sa mo ng simbahan. So kung isa lang kabuk iyang lawas, so therefore, isa lang pagkabuk ang simbahan. Kung isa lang pagkabuk ang simbahan, kung makita nato na ang kanang simbahan na maunang iyan ng Kristo, the rest of tawag ini mga sects nga nag-angkon kanang giingon ni mga nag-claim, puro na nabugos. E question, asa man na karon? Mo nang simbahan katoliko. Musugot mong sa dili, mudawat mong sa dili, mauna ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O si prueba na to nga mo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana pinakauna Biblia. Kaya nga to ang ginabasihan mo good always mga sir kanang ingon sa Kristo ba nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog ini. So buti pasabot from the time of the foundation until sa 21st century na aning mong simbahan na. Dili ni mawala. Yang kinang siktang gipasakupan anong pastuyan ano sa aming boto? Ni boto lang sa 19th century. Di na mao nang giingon ni Kristo sa Biblia nga akong simbahan bisan ang gangaan sa impyerno di makabuntog. Kadang siktang gipasakupan dili na mo itawag ining iglesia nga sumapang San Pablo, si Kristo ang ulo kining iglesia mo iyang lawas. Nga naman ni boto lang mag 19th century. Ni boto lang mag 18th century, ni boto lang mag 17th century, 16th century. Kang Kristo 1st century pa. Diba? So diha na to makita nga mo nag-ingon nga tama bitaw. Daghan bitaw ang tawag ani nag-angkon o di na to na ikalimod nga daghang gyud nag-claim nga ang ilang mga sekta iyas Ginoo pero magpabilin ang kamatuoran nga bisan pagkamilyon ninyo i-claim. Pag wa mo kitulog ikapakita, wala mo ebidensya ikapakita kanang butanga nga inyong giangkon mahimo nang walay pulos. So kana, di ba? Okay, continue na to, continue. Yes, wala nakapangalan nga ilang simbahan gi-claim nila igsoon. Ay sus Ginoo ko og gibutangan og pangalan ang kudong gyud ninyo sigurado. Angkon maganin ninyo karon mo apay nga unsa na kanabutangan Kristo ngan. Diba? Kana ba common sense lang ba? Karon gani nga wala gani explicitly gibutang ang pangalan sa iglesia gitukod ni Kristo. Nangangko na mo, how much more og butangan nagpangalan? Diba? How much more og butangan niya explicit yung mo ning pangalan sa iglesia? Sigurado yun kadang 63,000 from 45,000 to 60,000 Christian denominations. Ang kunon ganun lang ang mao ng ilang pangalan sa ilang iglesia. Karong gani nga wa panganli, ngang ko na mo how much mo og pangalan. Di ba? Common sense lang ba? Mo nang wa nganli si Kristo kay na ang mga but mo nga mga squatter sa pagtuo. Wa man na. Wa man ni purpose di ba ingon pang Kristo. Basahon do nato bi. San Mateo Kapitulo 24, versikulo 4, 5 ug 24. Basahon nato mga sir ha. Magbutang ko sa kuang kaduhang mata kay mura og na para sa una ba nga makabasa ta og makabasa ta og kanang lagyo or tawag anang walay antiparahay ba, walay antiohos sa Spanish pa. Okay, 24, 4, 5 ug 24. Sigon din si Jesus mitubag pagbante kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa kaysa ako ngalan daghang tawo ang muanhi nga moingon ako ang Mesiyas, ako ang Kristo ug daghan ang malimbungan. So na din mo anhi
Mangangkon nga sila ang Mesiyas. Ang kana manggod nga moangkon nga sila ang Mesiyas, di lang kay kanang literal ba nga ako ang Mesiyas, ako ang Kristo. Same kang kibuloy, no. Dili. Kanang nga ako ang Mesiyas, pasakop mo na ako kay kini akong iglesia makaluwas ni. Unya kanang iglesia nga inyong gipasakopan gito ko nagtao. So implied na nga mo ni katumanan sa gisulting Kristo nga moangkon nga ani adini ang Mesiyas. Ako ang Mesiyas. Nga gawa sa to ang Ginoong Kristo. Verse 24. Kung sige ngon dinhi. Atong iatra sa 22. Apan gikinuha sa Dios kadtong mga adlaw kay kun wala untay mabuhi apan tungod sa iyang mga pinili gipamub-an sa Dios kadtong panahon na. Unya kun may moingon kaninyo tan-awa di adiri ang Mesiyas o tuas siya didto ayaw kamo pag-adto kaniya kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas ug mini nga propeta maghimo sila mga dagkong mga milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag sa mga pinili sa Dios kun mahimo pa timan-i nga gipasidaan ko na kamo niini gipasidaan ko na kamo niini. So buti pasabot sa pamulong sa tong Ginoong Kristo moabot ang panahon na ay magpaila nga Kristo kana man magpaila nga Kristo kato akong giyong kaganinan not only explicit mga I am the Messiah, I am the Christ, no. Kanang gipunting ni Ginoong Kristo dinha magabuhat sa butang nga mura og magpaila pud sila nga makaluwas pud mi. Mo bitaw nga ilahang i-discourage ang mga Katoliko nga magpabilin pa ka Katoliko. Ilahang i-discourage ang mga taong gustong magkatoliko nga naman tungod sa hinungdan ang ilang gipangtudlo kanang ilang pagtulunan nga gitudlo ng tao. Nagpatuusab sila nga kanang ilang pagtuo makaluwas pod. So kanang pagtuo ha dili man ang pagtuo ni Kristo. So therefore gikompetensiyaan nila ang pagtuo ang pagtuo gitudlo ni Kristo diha sa iyang iglesia. So, mo na nga, kini mo mga tawhana, mo nang wa nga din ni Kristo ang iyang iglesia, kay kabalo siya naan yung mga eskwatira ni. Kabalo siya nga, kining maong gitawag og mga tawhana, mauni ang mga tao nga mo kontras iglesia ang iyang gitukod. Nya magbitbit sa iyang ngalan. Mag-angkon nga sila ang Mesiyas. O tanawa, baliktaron ang gisulti sa balaang kasulatan, di ba? O, the pillar and foundation of truth, himuon nilang Biblia. Balitad! Onya, ato anong basahon niya nga magtudlog balitad. Okay, si continue na to. Magbasa ko niya sa mga message, mga sir at saka mga ma'am ha. Okay, continue muna na to. Ang pinaka-worst pag yun kay gidungagan nila ang Biblia na ingon na pud sila nga ang ilang simbahan mo orang haligi o sukuranan sa kamaturan o dili na ang Biblia. Asa man po ka kabasa? Asa pud mo kabasa nga ang Biblia ang haligig sukaranan sa kamaturan? Ano yung mga tawhana, di ba? Gilubag nila eh. O tanawin ingon ni San Pablo. Basahon na to ha. Galacia, Kapitulo 1, versikulo 7 ug 8. O niya, basahon na to mga sir ug mga ma'am. Okay, para at least mabantayan na to ng ilahang pagtulunan ba nga wa na mamao ba. Yeah. Galacia, Kapitulo 1, versikulo 7 hangtod sa 8. Okay, ipamugos gid nila nga ang Biblia is the pillar and foundation of truth. Ang Biblia ang haligi ug sukaranan sa kamaturan. Saan po na nakasulat sa Biblia? O sa may gisulti ni San Pablo? 7:8. Ang tinuod walay laing ebanghelyo apan gisulti kini kay may mga tao man nga nagsamo kaninyo og naninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Yan. Tuison daw ang ebanghelyo sa Ginoo. Apan bisan kun kami oo sa kaanghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. Kasi may giwali na San Pablo. Okay, yeah. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ato dong basahon ang balaang kasulatan. 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Apan kun malangan ako kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o ang sukaranan sa kamatuuran. Wa man gingon din nga ang Biblia ang haligi o sukaranan sa kamatuuran. Ilisan yun ninyo. Inyo yung butang-butangan sa San Pablo nga di mo to San Pablo Biblia kini mo San Pablo nga ang simbahan mao ang haligi o sukaranan sa kamatuuran. Wala katudlo sa mga apostol. So kung nagtudlo ka nga ang Biblia haligi o sukaranan sa kamaturan, buti pasabot niya na sukwahin na sa gitudlo ni San Pablo. Maigo ka sa giingon ni San Pablo, Galacia 1,
7:8, bisan kami o sa kanghel magwalik ibanghilyo nga lahi sa among giwali. Kung sige sa giwali San Pablo, simbahan, haligi patukuran sa kamaton. Nya kamo dili Biblia. O si Mesulti San Pablo may tungod na ipatunglo siya. Disgrasya ni mo na kung mutuo mag-ingon aning klaseng mga stand, mga sir, mga ma'am. Ang mahitabo ni ana, gisupak nato ang balaang kasulatan nga. Sumala pa nila mo daw kuno'y basihan. Di ba? Continue nato. Dungagan nila. Wala man to dungagi. Kung siya nasulat, mo tatong basahon. Pagka man ato ang sabton. Kaya naman, Nehemias Kapitulo 8, versikulo 8, basahon og sabton. Dili pareha sa inyo nga magbasa, maway sabot-sabot. Gusto pagid ninyo nga kanang inyo ang giimbentong pulang ron ipasulat sa Biblia. Wrong, mali. Mali, mabot ang kinahanglan ang tama nga pagsabot kay para mahibaw-an nato nga tama ang ato ang interpretation. And at the same time, dili ta makahatag og tama nga pagsabot kung walay nagtudlo nato. Magbasa-basa ka lang inyo ay magtudlo, di na tinuod. Mahimong sipyat ang imuang tawag ang interpretation kung magbasa-basa ka lang nga walay nagtudlo nimo. Sama nimo mga tawhana. Nagbasa-basa lang Biblia niya pagkaman walay walay nagtudlo. Di ba? Okay, continue na to. Dili na gipakawalang bisa na nila ang punong sa Ginoo. Siya nag-ingon nimo. Mo ni mga tawhana nga tawag ana nagbutang-butang. Actually ang gipakwalang bisa nila ang puno sa Ginoo sila man. Dili man kita. Igo ra man ta nagbasa, igo ra man ta nagsabot, subay sa tama nga pagsabot. Nga ang simbahan ang haligi patukuran sa kamaton ng ila kay Biblia. Wa mas Biblia na. Yan ituo sila nga tawag anang ang Biblia haligi patukuran sa kamaton nga wag itudlo sa mga apostol. Unya, pag-degrade na sa Biblia dili. Nga naman kay usa sa gitawag og mga barahan, usa sa gitawag og mga source kumbaga sa pagtuo sa iglesia ang gitukod ni Kristo ang Biblia. Siya gani ang pinakauna nagtudloan na. Dawat limpyo na lamang gani ni mga tawhana. Di ba? Wala pa ning buto ni mga tawhana na ang Biblia. Before 16th century naan ang Biblia karon ang pangutana kinsa man ang responsible nagpagawas, nag-preserve o nag-guard o nag-administrate anang Biblia? Kamo? Dili. Ang Iglesia Katolika nga naman kasi yan ang giubanan ni Kristo eh. Dili kamo. Kaya kung mahimo mong tinuod si Kristo, mahimong bakakon. Kung tinuod din mo ang mga sulputa, kung tinuod din maong tawag ining mga kanang mga dingon nato, kung tinuod ni sila, mahimong bakakon si Kristo. Pero dili man bakakon si Kristo, ngano man tungod kay kuan man siya. Tawag anang siya man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So dili bakakon si Kristo, ang bakakon kining mo mga tawhana. Ang gusto nila ang kanang naa silang unahuna kanang gitudlo silang pastor ipasulat sa Biblia. Isuksok sa Biblia. Wrong, mali. Mali. Kita mga Katoliko, ang gisulti sa Biblia na mismo nag-isulti ha. The church is the pillar and foundation of truth. Unsa man ang church? According sa history, mao nang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walay lain. Ang sila dili kinsa man na. Di pun makasulti kinsa. Nga naman kay mauwang pud sila nga moangkon nga sila na. Nga naman, mahibaw kabaw man ta silang kasaysayan. Di ba? Continue na to. Munigson aron sigurado nga dili ta masalaag. Wala tay laing tamdan o wala tay laing tuuhan kana ra gyung mabasa. Asa man as Biblia be? Nga wa tay laing tuuhan, wala tay laing tawag anang dawaton kana rang mabasa. Be. Ambot og mabasa ba na niya? Kaya kung mabasa ako na challenge ng maong tawhana. Kaya kung mabasa na niya nagtudlo ang mga apostol, nagtudlo si Kristo nga dapat ang basihan kana lang mabasa. Pasakot ko silang pundok. Pero kapag wala, ang kono na nila mga tawhana nga ang ilang pundok gigamit siyawa. Wala mas Biblia na. Wala sa Biblia nga nasulat na basihan. Wala eh. Magmatawa, agad balik-balik ko na ha. Sulti ni San Pablo, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. O si Masulti San Pablo, ni Ginoong Jesucristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa ningon si Kristo nga pabasaha sila sa inyong sunulat. Wala. Wala nga naman kay si Kristo wa magbuhat og libro. Ang gibuhat ni Kristo institusyon, society.
Usa ka katilingban nga mooy mo tudlo sa mga tao aron ma-convert dibto niya aron matagaan og grasya. Asa man ka makabasa sa Biblia nga pinaagos magbasa sa Biblia makadot og grasya? Wala eh. Ang maira Katoliko. Ang mairod lang ani mga Katoliko nga way kabangkaagan sa pagtukay mo na ba istoryahon nimo? Murag tinuod. Di ba? Di, ang ato lang tuuhan kadto lang mabasa. Nya pagka man kanay puy ing gipamulong di po na mabasa. Di ba? Dagana kay sulod sa ato ang programa nga Bible alone. Di gyud kabarog. Di gyud kabarog. Mapakyas gyud. Mapakyas. Ambot lang ni, basin di siya mapakyas. Ug mabasa niya na. Nga nagtudlo ang atong Ginoong Jesucristo nga ang tuuhan lang katong mabasa. Akong i-challenge sa tanan. Asa sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang Ginoong Jesucristo nga ang tuuhan lang kadtong mabasa ra. Si Kristo mismo ha. Unsang sitas na sa Biblia na. Nga nagtudlo ang Ginoong Jesucristo kadto lang mabasa sa Biblia, composed of Old and New Testament, mao lang ang tuuhan, wala nay lain. And at the same time, kung tinuod na gibarugan gid nila, nga wa sila laing tuuhan, gawas lamang sa nakasulat sa Biblia, nganong mutuo pa man mo sa inyong pastoy? Kasi purpose ana. Ha? Nganong mutuo pa man mo sa inyong pastoy? Kung may gamit sa inyong pastoy, mubasa na lang mong Biblia day. Ha? Mubasa na lang day mong Biblia. Ha? Kung may pulos ano yung pastoy, kung may pulos ano yung sikta, na Biblia lamang kayo tuuhan, di mo mutuo sa inyong isikta, di mo mutuo sa inyong pastoy. Kasi purpose na nila. Ano magtuo-tuo pa man mo? Dapat basa lang mo Biblia. Nya asa man punas Biblia be? Kapitulo bersikulo nga kinahanglan mo magbasa ng Biblia. Be? Mo na. Ato lang continue before ta magbasa sa inyo mga comments mga sir. Kay maunay ang insakto nga ang pulong sa Ginoo ing anak kay importante ang di ta masalag dili sigurado nga dili ta maglakaw sa kangit. Ikaw gyud naglakaw singit kangit-ngit lang gipataka lang kag yawit. Kamo gyud ang naglakaw sa kangit-ngit kay pataka lang gyud mog tawag ining yawit. Gigamit ninyo ang tawag ining word nga pulong sa Ginoo gisabot-sabot ra po ninyo inyo. Di ba? Gigamit nila ang word nga pulong sa Ginoo nya gisabot lang po nila subay sa ilang interpretation lang. Wrong. Di ka ng word nga pulong sa Ginoo sumala sa balang kasulatan written og unwritten na. Sabto na to ha, kanang Yusan Pablo, balik-balik ko na 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Hoptin ninyo ang tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong oral teaching o sa sulat. Nga kanang duha pantay na, way labaw ana nila. Ngano man kay same pulong sa Dios. Kanang inyo, asa man na mabasa sa Biblia be? Nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Kami, kita mga Katoliko mga sir mga ma'am, nituot na nga ang Biblia pulong sa Ginoo kay gitudlo man sa iglesia gitukod ni Kristo. Bisag di na mabasa litra por litra sa Biblia. Nituot nga ang Biblia pulong sa Ginoo bisag dili mabasa litra por litra tungod kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Di ba? Mao man na atong pagtuong Katoliko. Bisag di mabasa nituot tungod kay ang nitudlo ang otoridad nga gisugo ni Kristo sa pagtudlo. Mao man na ato ang pagtuo. Karon, kining mao mga pundok ka bi unsang sita sa Biblia bi kay tuo man pud mo ana nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Nya di man pud mo tuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana okay sa pinagtudlo ninyo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Ano sa pud ninyo gidawat nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Giunsa pud ninyo pagkabalo nga kanang Biblia pulong sa Ginoo? Nga di man na mabasa sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Mabangag jud ka ng kalaki nimo. So ana, so kini nga klase nga tawag ining argumento, kini nga klase nga pagtulunan mo ni pagtulunan giimbento lag Amerikano. Muna bantay-bantay ta. Kaya basta mo tudlo ganig Biblia lang sumala lang sa nabasa. Di na iya ni Kristo. Iya na ni Martin Luther nga inyong gisunod. Muna kanang inyong gisunod pagtulunan ang ginama og inimbentog tawo. Mao na. So ngayon, ang Santo Rosario, mababasa po ba yan sa Biblia? Yung esensya po niya, mabasa po. Yung
Ang topic po natin mga sir, mga ma'am, bakit ang mga Katoliko nagro-rosaryo? At ito po yung ito po yung center of the eye ng mga kaibigan po nating mga nagsisulputan from 16th century at saka 21st century. Bakit sinasabi po nila na itong practice na po daw ito ay isa po daw itong hindi daw ito biblical, sabi nila. Kasi ang nasa isip po nila pag sinasabing biblical, dapat nakasulat letra por letra. Yan po yung pag-iisip po nila. Kaya nga hindi sila naniniwala kasi wala daw po silang mabasa letra por letra na merong Santo Rosario. Actually, isa po yung fallacy of suppressing the facts and fallacy of silence. Bakit po? Kasi hindi po lahat ng ng bagay na kapag hindi nakasulat, hindi po paniniwalaan. Bakit po? Kasi sila nga po mismo ang dami-dami pong paniniwala ng mga kaibigan po at ng mga sulpot na hindi po nakasulat sa banal na kasulatan. O for example, ano po yung mga katuruan po nila na hindi po nakasulat sa Biblia? Yung sinasabi po nilang Bible alone, wala po yan sa Biblia. Yung sinasabi po nilang kapag hindi mabasa sa Biblia, ay huwag paniwalaan, wala din po yan sa Biblia. Yung mga pastoy po na nagtuturo, wala din po yan sa Biblia. Yung sektang rehistrado po na inaaniban po nila, wala din po yan sa Biblia. So ibig sabihin, sila mismo na nagtuturo na kapag wala sa Biblia, kapag hindi mabasa letra por letra, sila mismo ang pinakaunang kumontra sa stand na yan. Yung simbang Katolika, hindi po Hindi po ganyan yung Iglesia Katolika bakit? Kasi ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nabuhay po siya kahit wala po siyang librong bitbit. Nag-i-exist ang Iglesia itinatag ng Panginoong Jesucristo kahit wala po siyang aklat na bitbit. Ano pong patunay po niyan? Ang patunay po natin yan, for the first, second, and third century, existido po yung Iglesia Katolika nung wala po silang Bibliang bitbit. Wala po. So, ibig sabihin, sa panahon na yan, oral tradition po yung itinuturo ng mga apostol at ng mga disipulo ng mga apostol para maibigay po nila yung ebanghelyo na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi po makakatindig yung Bible alone na doctrine. Hindi po makakatindig yung sinasabi po nila kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan. So ngayon, ang Santo Rosario, mababasa po ba yan sa Biblia? Yung esensya po niya, mabasa po. Yung esensya, yung nature, yung tinatawag niya na sa Bisaya, kinauyukan, kumbaga, sa Bisaya pa. Yung mga essentials po niya, mababasa po yan sa Biblia. Bakit ano po ba yung tinatawag na Santo Rosario? Ang Santo Rosario po, it is a mental and a vocal prayer meditating the chief mysteries of the life, death, and glory of Jesus with the Blessed Virgin Mary. Ang Santo Rosario daw po, ayon sa katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, isa daw po yung mental and a vocal prayer. Then pagkatapos, meditating the chief mysteries of the life, death, and glory of Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary. So ibig sabihin, pag magro-rosaryo po tayo, nagme-meditate po tayo. Ano po yung pinagninilay-nilayan po natin? Kasi sinasabing meditation, pagninilay po yan. Yon sa Tagalog, di ba? Sa Bisaya, pagpamalandong. Yon. So ibig sabihin, while nagdarasal po tayo, pinagninilay-nilayan po natin or binabalik po natin yung isip po natin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung binabalikan po natin? Pinakauna, yung buhay ng Panginoon. Yung pagkabuhay po niya, yung pagtuturo po niya. Sa panahon na nandito po siya, pagkatapos yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Then number 3, yung tinatawag na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo with the Blessed Virgin Mary. So yan po yung pinagninilay-nilayan po natin. So every time na magro-rosary po tayo, ibig sabihin, binabalik po natin yung sarili po natin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At yun, pinagninilay-nilayan po natin lahat ng mga pangyayari sa ating Panginoong Jesucristo na may koneksyon sa kaligtasan po natin. So yan po yung Santo Rosario. Kasi ang Santo Rosario po kasi ang etymology po niya from Rosa and Rio. Rosa means flower, that refers to the Blessed Virgin Mary. Awit ni Solomon, chapter 2 verse 1. Then pagkatapos Rio means tubig. Yung tinatawag na
Rio means sapa, kumbaga, sa ato pasapa sa Bisaya. So si Panginoon sa Kristo, St. John chapter 7 verse 38, siya po yung river of life. So, ibig sabihin, pag sinasabing rosaryo, it refers to the life of the Blessed Virgin Mary, it refers to the life of Christ with the Blessed Virgin Mary. Yan po yung rosaryo. So, kaya nga, when nagro-rosary po tayo, meron po tayong mental meditation. Minimeditate po natin, pinagninilayan po natin yung buhay ng Panginoong Kristo with the Blessed Virgin Mary. Vocal prayer, bakit kasi ang nire-recite po natin dyan, syempre yung first pinakauna po kasi, 15 decades po yan 15 Hail Marys. Pinakauna, pero before Hail Marys, noon po kasi, yung mga sub-sub na nagdadasal po kasi noon, yung mga monghe. Then pagkatapos nakita po ng mga monghe, itong mga layman na hindi mga religious, dapat gagawa din po sila ng gagawa din po sila ng tinatawag na devotion or pagdarasal. So kaya nga binigyan po nila, sige, i-recite ninyo itong salmo. 'Di ba? Ang salmo, meron po siyang 150 chapters, 'di ba? So ngayon, meron pong mga meron pong mga layman po noon na hindi po marunong bumasa at sumulat. So ngayon, na-shift po siya from 150 psalm na nire-recite po nila everyday, na-shift po siya doon sa tinatawag na 150 paternosters or 150 our fathers. Yan. So, na-shift po siya. So, instead of babasahin po nila yung salmo, magme-meditate po sila yung sa sinabi ni Salmista David. So, ngayon, from 150 psalms, naging 150 paternoster. So, i-recite po. So, ibig sabihin, kasali na po yung hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. So, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun! Yan po yung nire-recite po nila kasi yan po yung turo ng Panginoon. Kung magdarasal kayo, ganito ang idasal ninyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, yun, etc., etc. Yan. So, yan po yung pagdarasal na ginagawa po nila before ang 12th century. Hanggang sa pagdating ng tinatawag na hanggang sa pagdating ng Council of Ephesus, yung pag-question concerning sa the motherhood of God. Mga sir, mga ma'am, makinig po kayo at while nakikinig po kayo, pag ginilay-nilayan po natin yung mga sinasabi ko po rito, bakit po kasi history po ito ng simbahang Katolika yung pananampalataya po natin at lalo na po yung practice po natin sa Santo Rosario. Mamaya po mga sir babasahin ko po yung mga comments po ninyo. Standby lang po muna po kayo. Magpe-present po muna po ako. Okay. So pagdating nung sa Council of Ephesus, yung pag-declare as dogma ng simbahang Katolika na ang mahal na Birheng Maria ay truly the Mother of God. So dyan po na-compose yung sagot ng mga tao sa tinatawag na angelic salutation. So iisa-isahin po natin sa darating po na panahon. So Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now not dead for death. Amen. So yon. So after on that, from Salmo, from pagre-recite po na lang Salmo, then nangyari yung tinatawag na 150 paternosters. Then gusto po nilang kasi malakas yung mga erehe po nun sa panahon ni Nestorius at saka Macedonius So kaya nga instead of paternosters, nangyari po yung tinatawag na 150 angelic psalter. So yung angelic psalter, yan po yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Yan po yung angelic psalter. So from 5th century hanggang doon sa 12th century, practice na po yan na mga Kristiyano po noon. And at the time, wala pa pong mga sulpot at the time na kumukontra sa practices ng mga Kristiyano na natanggap po nila mismo na galing mismo sa mga apostol. Okay, iano natin yan. So, pag sinasabing vocal prayer, nire-recite po natin yung 15 decades na Hail Marys. Meron pong 16 na Paternoster, yung Our Father. 16 Gloria Patri, yung Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. Then pagkatapos, merong 15 main mysteries from joyful mysteries, pagkatapos sa sorrowful mysteries, and also the glorious mysteries. And wag po natin kalimutan yung credo, yung profession of faith. Kasi before po natin i-recite yung 150 Hail Marys,
pinoprofess po natin kung ano po yung pananampalataya po natin sa Panginoong Diyos. And traditionally, ang profession of faith na yan, ang ginagamit po natin yung Apostles' Creed na natapos po siya as a profession of faith mga around 150 AD. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, etc., etc., etc. Yan. Okay. So, pinoprofess po natin yan. Then, pagkatapos, so siyempre, 150, na-reduce lang po siya pagdating ng 1480. Na-reduce po siya into 50. So, kaya nga, daily po ang yung pagro-rosary instead of 150 na daily. So, 50-50 na lang po siya. 50 ang Monday, 50 ang Tuesday, Wednesday. Ayun. Yan po yung kasaysayan ng tinatawag na Santo Rosario hanggang ang nangyari mga sir mga ma'am, inapprove po ang devotion ng Santo Rosario noong 1569. Inapprove po siya, and then 1573 institute po ni Papa Santo Pio V yung fiesta ng tinatawag na Santo Rosario. Bakit po? Dahil po yan sa Battle of Lepanto, yung victory po natin against sa mga Turks, against sa Ottoman soldiers. Yon. Pero hayaan muna natin yan kasi meron po tayong particular topic na sa issue na yan. So yan po yung kasaysayan ng Santo Rosario. Ngayon, ano po yung biblical foundation po natin concerning rosary? Ano po yung biblical foundation po natin? Sa banal na kasulatan, nagtuturo mismo, even sa Old Testament, meron na po silang tinatawag na meditation. At mabasa po natin yan letra por letra. For example, Salmo 49:3, Salmo 104, versikulo 34, meron po silang meditation na ginagawa. So yung pag-meditate, ibig sabihin, uupo ka pagkatapos magninilay ka sa mga salita ng Panginoong Diyos. Yon, practice na po yan ng mga una pang mga tao noon before pa yung tinatawag na bagong tipan, before pa dumating ang Panginoong Jesucristo. So yung meditations, yung mga vocal prayers, yung mga Hudyo po noon, yung mga pari po noon na nagsiservisyo doon sa templo, so ang mangyayari is yung mental and vocal prayer, practice na po yan nila. Practice na po yan nila. Hanggang dumating dito pagdating ng bagong tipan. Kaya nga po according to Saint Paul, 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 13, sabi ni Saint Paul, alalahanin ninyo, remember. Hebrews chapter 13 verse 7, remember again. So ibig sabihin, inuutusan po tayong dapat magbalik tanaw po tayo sa mga nangyari noon, lalo na po sa mga chief persons na may connection po sa atin pong pananampalataya. So ngayon, mismo ang Biblia mismo, lalo na po yung sa bagong tipan, kung paano po nila binabalikan yung kasaysayan sa mga nangyayari sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. And yung pagbabalik nila tanaw po nila, hindi po pwedeng hindi kasali ang mahal na Birheng Maria. Di ba sa 4 Gospels, kung titingnan po natin mga sir, wala pong ibanghilista na nagsulat po siya ng kanyang aklat ebanghelyo na hindi po niya isinali ang pangalan ng mahal na Birhen. Always po yan included yung name ng mahal na Birhen. Yung mga epistles of St. Paul, hindi po nangyari na hindi po included ang mahal na Birhen sa kanyang mga sulat sa iba't ibang mga lugar. Yung mga epistola din po ng yung Catholic epistles, hindi rin po nangyari na hindi po binanggit ang mahal na Birhen. Yung Book of Apocalypse, ang last book of the New Testament, hindi rin po nangyari na hindi po sinali ang mahal na Birhen. So ibig sabihin, ang practice ng mga apostol sa pagbabalik tanaw po nila sa pananampalataya, hindi po nangyari na hindi po kasali ang mahal na Birhen. Kaya nga po, sa dasal po ng Santo Rosario, mga sir, mga ma'am, kasi pag sinasabi po kasing dasal po kasi, mga sir, mga ma'am, it is an act of communication with the sacred or holy or of God. So, ibig sabihin, kino-communicate po natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagninilay-nilay or pinagnilay-nilayan po natin yung nangyari sa kanyang anak. Kasi importante sa Panginoong Diyos yung nangyari sa kanyang anak eh.
Lahat ng may koneksyon sa pangyayaring yun, importante po yan sa Panginoong Diyos. Kaya nga, meron po tayong devotion sa mga bagay na yan, sa mga nangyayari na yan, particularly sa pinaka-importanteng persona maliban sa Panginoong Jesucristo na kung saan katulong po niya sa kaligtasan. Sino po yun? Ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga po, meron po tayong devotion. Minamahal po natin ang mahal na Birhen. Meron po tayong loyalty sa mahal na Birhen. Meron po tayong care sa mahal na Birhen. Bakit po? Kasi mismo ang Diyos. Minamahal po niya ang taong ito. Minamahal po niya. Meron po siyang loyalty sa taong ito. Bakit po? Bakit po may loyalty ang Panginoong Diyos sa mahal na Birheng Maria? Kasi lahat ng mga bagay na ikabubuti sa ng mahal na Birhen, ibinigay po ng Panginoong Diyos. Ibinigay po ng Panginoong Diyos. Ano yung pinakaunang ibinigay ng Panginoong Diyos? Yung grasya. Nang dahil po sa tinatawag na sa grasyang yon, ang mahal na Birheng Maria, hindi po nangyaring nagkasala siya. Hindi po nangyari. Yun. At hindi po, wala po tayong mabasa sa banal na kasulatan na iniwan po siya ng banal na Espiritu. Always po yan eh. Wala pong binanggit ang mga apostol na iniwan ang mahal na Birhen sa banal na Espiritu. Wala po. So, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos mismo, meron siyang loyalty, even na creature po niya yan, nang dahil sa obedience na ginawa ng mahal na Birhen, ang Panginoong Diyos mismo, tinutupad po niya ang mga bagay na ikabubuti ng mahal na Birheng Maria. Bakit? Kasi gusto po niya na ang babaeng ito magiging ina ng kanyang anak. Kaya nga po kung babasahin natin ang banal na kasulatan, ang sinasabi, ang presentation ng mga ebanghelista, sinasabi po nila, ito yung ina ng kataas-taasang, ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. So, ibig sabihin, grabe, high level or highest, yung pinaka-highest degree sa lahat ng mga nilalang ibinigay po ng Panginoong Diyos sa kanyang sa ina ng kanyang anak. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo, Diyos po siya eh. Same degree po siya ng kanyang ama. So, ang binabanggit ko po na yung degree, pinaka-highest degree sa lahat po ng mga nilalang, ibinigay po niya sa mahal na Birhen. Kaya nga po, nang pumunta ang Anghel Gabriel doon sa mahal na Birhen, sabi niya, Ave, gratia plena. Diba? Yan po yung tinakil natin na kahapon. Pag sinasabing Ave, sa Latin na tradition, kasi ang word na Ave is Latin word po yan eh. Pag sinasabing Ave, ibig sabihin, yung kaharap po niya, mas mataas po sa kanya. In terms of monarchical interpretation. Mas mataas po sa kanya, Ave, gratia plena. Ibig sabihin, ang anghel mismo na si Gabriel, na kung siya po yung isa sa mga prinsipe ng mga angheles, doon sa langit, nagbibigay-pugay po sa mahal na Birhen na mas mataas pa po sa kanya. Kinikilala po niya na itong babaeng ito, mas mataas ito sa akin kahit anghel ako. Bakit? Kasi ina ito ng aking Diyos. Yan po mga sir. Mamaya magbabasa po ako mga sir ha. Sa inyong mga comments. Standby lang po muna mga sir. Tatapusin ko lang po itong tinatawag na presentation. So, therefore, pag magre-recite po tayo ng Santo Rosario, kasi yung term na rosary po kasi, late na po kasi yan eh. Same din po sa word na Bible. For the first 400 years, wala pong sinasabing ginagamit na word na Bible para sa kasulatan. No. Wala pong ginamit. Late na po yung term na ang pinapatungkulan yung sacred scripture. So, ang term, lumabas lang po siya na ginamit po, na intended for this thing, itong tinatawag na librong ito na composed of Old and New Testament, tatawaging Biblia, pagka 5th century na. Hindi po ito ginamit ng mga apostol. Yung word na Bible, hindi po ginamit ng mga apostol. Late na po yan pagka 5th century. So, in like manner, itong devotion po natin sa mahal na Birhen, yung pagninilay-nilay po natin sa tinatawag na pagkabuhay, kamatayan, at yung glory ng ating Panginoong Hesukristo, itong tatlong bagay na ito na nangyari sa Panginoong Hesukristo with the Blessed Virgin Mary, na ginagawa na po ng mga apostol at yung mga disipulo ng mga apostol, itong pagninilay-nilay na ito, tinatawag po natin itong Santo Rosario. Yan. Kahit kasaya na po yung mga bagay na ginamit. Kasi development po yan eh. Nakita ng mga
nakita ng mga tao noon, o yung mga monghe po noon, nagdadasal sila, pagkatapos naglalagay sila ng mga bato. O Pater Noster, Quies in Celes, Sanctifice Tournamento, Pater Noster, again na naman, Pater Noster. So, nakita po nila na pag merong malakas na hangin, mapapalid po yung mapapalid po yung mga bato, ayun, gumawa po sila ng mga beads. So, yan po yung origin po niya. Ibig sabihin, meron po siyang tinatawag na gradual development before na-create yung makita po natin na present form ng tinatawag na yung mga beads po niya, yung rosaryo. And at the same time, yung devotion, development din po yun. Saan po nanggaling? From the 1st century AD pa. Kasi again, yung meditation, yung vocal prayer, na pagsasamba po nila sa Panginoong Diyos, pagkatapos pag-meditate po nila, practice na po yan before Christ. Pero ang pagkakaiba lang po, kasi itong Santo Rosario, ang meditation and vocal prayer na nandito, ang sinasabi, ang binibigkas po natin sa panahon ng pagdarasal na ito, kasi nag-communicate po tayo sa Panginoong Diyos eh. Yung buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon with the Blessed Virgin Mary. So, ibig sabihin, itong Santo Rosario, biblical po ito, yung esensya po niya. Yung formula po niya, tinawag po siyang Santo Rosario. Yan po mga sir. So kaya nga, tayo mga Katoliko, nagro-rosary po tayo. Bakit kasi obligado po tayo? Mga sir, mga ma'am, na dapat magninilay-nilay po tayo sa ginawang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo with the Blessed Virgin Mary. Kasi kung wala po tayong ganyan, wala po tayong kinikilalang Kristo, di ba? Kaya nga po, nagtataka po ako sa ating mga kaibigan ng mga sulpot na sinasabi nila na, ay, wag kayong magrosaryo, wag kayong mag-reset ng Santo Rosario, wag kayong mag-devotion na ganyan kasi sa pagano yan. So, ibig sabihin pala, hindi nila gusto na pag dinilay nila yan, yung buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo with His Mother. Di ba? O sabi na, nagbabasa sila ng Biblia. Kung nagbabasa ka ng Biblia, hindi pwede na hindi mo madadaanan ang pangalan ng mahal na Birhen. Bakit po? Kasi ang mahal na Birhen, kaya nga po included po siya always na lahat ng mga writings ng mga apostol. Bakit po? Kasi ang mahal na Birhen, siya po yung katulong ng Panginoong Jesucristo para iligtas po tayo. Yan po yung reason bakit po tayo nagro-rosaryo. Actually, mga next topics po natin, iisa-isahin po natin yan. Yan yung mga epekto po niya, yung mga fruits po niya, lahat, iisa-isahin po natin yan. Kasi this month na ito is declared po ito ng Simbahang Katolika na the Rosary Month. So yan po yung mga topics po natin mga sir, at marami po tayong matututunan. Para yun, pag meron pong mga magtatanong po sa atin concerning of that, so maasagot po natin. At at the same time, magiging mas strengthen po natin yung pananampalataya, mapapatibay po natin yung pananampalataya ng ating mga kapatid na Katoliko na walang alam po sa pananampalataya natin. So yan po mga sir, iisa-isahin lang po muna natin. So bukas, ibang topic na naman concerning Rosary. Yung mga reactions po natin, yun, sa YouTube channel na lang po natin yan i-present. Okay.